Hi loves! For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bagong Pi wallet address. Kasi yung iba guys na gumagawa ng bagong wallet address ay yun yung mga na-hack or na-scam or binigay yung kanilang passphrase sa mga ibang tao. So talagang kapag nakuha na nila yung passphrase ninyo, kailangan nyo na pong gumawa ng bagong wallet address nyo sa Pi. So buti na lang at pwede pa tayong gumawa ng Pi wallet address natin. So, syempre, bubuksan nyo yung Pi browser ninyo, Pi wallet browser, at ito magpapakita, wait lang, balik natin, ganyan, diba, bubungad. So, click nyo yung wallet, and meron dito, guys, sa pinakababa ng lost passphrase, sabi niya, you can create a new wallet. Okay. So, or yung mga nakalimutan yung passphrase, talagang new wallet na po talaga sila. So, click nyo yung you can create new wallet. Ayan. At meron ditong lalabas na generate new wallet. So, i-click nyo lang yan, generate new wallet, para makapag-create kayo ng bago ninyong wallet, makapag-create kayo ng bago ninyong passphrase. Okay? Pag bagong wallet, bagong passphrase, so hindi na nila mapapasok ulit yung Pi coins mo, hindi nila makukuha yung next na Pi coins mo if ever na gumawa ka ng new wallet mo. Pag gagawa mo ng new wallet mo, ganito siya magpapakita. Actually, kailangan nyo pong pumunta sa inyong mainnet checklist. So, yung mainnet checklist nyo, syempre, punta tayo sa Pi natin, Pi app natin. I-click nyo lang itong inyong dashboard. Ayan. Ito yung mainnet checklist. Kaya, dapat alam nyo paano pumunta dito. Yung mainnet checklist ninyo is number 3. So, confirm your Pi. Pupunta kayo dito sa confirm your Pi wallet. Kailangan nyo i-confirm. Ayan, ganyan siya dapat. Confirm your Pi wallet. Click nyo yung nag-orange na yan. Ko-confirm nyo siya. Pero ang lalabas kasi sa inyo guys is ito na siya. Ganyan na yung lalabas sa inyong sa Pi browser wallet ninyo. Pag ibinuksan nyo yung wallet nyo, ganito, activate your wallet, pending in action. Magiging pending po yung wallet ninyo kasi kailangan po na ma-approve kayo sa KYC. So, ano yung KYC na naman? Ito, kailangan mag-green lahat yan. From 1 to 9, mag-green. Ibig sabihin, approve po kayo sa KYC. Mag-aantay na lang po kayo ng migration ng Pi coins ninyo if ever na na-approve. So, lahat ng nagtatanong, bakit daw hindi nag-green yung kanilang 1 to 9 or yung kanilang iba dito, guys, ay mag-antay lang kayo kasi si Pi Network lang po yung makakapag-approve niyan. Siya lang po yung makakapag-decision niyan. Okay? So, mag-antay tayong lahat kasi tapos na po yung mga dati kasi na migration, tapos na yung dating KYC, kaya yung mga na-late, ngayon, so mag-aantay sila. Mag-aantay din tayo sa next migration. Actually, meron akong transferable balance. Ito siya. 41 Pi coins pero hindi pa siya natatransfer kahit na okay na ako sa KYC. So, next migration na po talaga yung next na aantayin. Kaya, minas-minas tayo habang wala pa ang migration, wala pang approved KYC. So, ganun. Yung iba guys, kailangan yung i-approve sa email to guys ha. Kailangan i-approve nyo sa email ninyo. Kasi minsan hindi siya lumalabas. Punta kayo sa email. Kailangan yung i-approve sa email. Kaya make sure ang dapat hindi mawala sa inyo is hindi mawala yung mga number, FB, email na ginamit niyo sa Pi network account nyo kasi lahat po dito is ginamit niyo sa pag-login nito ng account nyo na to. So, one Facebook account sa isang Pi network account. So, pag gagawa ka ulit ng next, gagawa ka ulit ng isang one FB account mo. So, ito kasi kailangan isa lang talaga. So, hindi pwedeng gagawa tayo ng madaming account para magminas ng Pi coins. Hindi. Talagang isang tao sa isang Pi network account. So, I hope na-gets nyo no, kung bakit ganito yung nangyayari. Or kung, ayan, yung mga paano gumawa ng isang new passphrase or new wallet. Okay? Ayan. So, I hope may natutunan kayo.